Hello mga loves! Matapos ko mananghalian, pumunta kagad ako sa palengke para kumuha ng mga isda. Pinalagay ko na lahat ng mga boxes sa aming top down at pagkatapos, umalis din kaagad ako. Sinama ko yung anak naming si Zion dahil ayaw magpaiwan sa bahay dahil wala siyang pasok. Si Daddy Kurt naman ay pumunta sa eskwelahan para kumuha ng card ng mga bata. At recognition day din pala ngayon at isa sa mga achiever yung aming panganay na si Sion. Kaka-proud lang talaga mga loves dahil nagsisikap talaga yung mga anak namin. Alas 10 na ng hapon na pumunta kami dito sa may tindahan para mag-display ng aming mga paninda. At dalawa lang kami ni Daddy Kurt dahil wala si Dimple. At buti naman ay tinutulungan kami ni Sweet at saka ni Palong. Konti lang daw kasi yung mga isda nila at alam nila na maaga pa ito mauubos kaya nagsabi na sila na sa sideline muna sila sa amin. Hindi pa kami nakatapos sa paglalagay ng mga paninda namin sa may lamesa. Meron nang bibili nitong ating 17 kilos na talakito. Nauna ko nang hiniwa yung part ng buntot at nung naubos na ay sunod ko naman itong kabilang side ng katawan. Merong bibili ng worth 450 pesos dahil gagawin niyang sinigang at pagkatapos may mga dumadating-dating na rin at bibili nito. Sa kalagitnaan ng pagtinda namin, biglang lumindol ng malakas at napatigil talaga kaming lahat. Medyo matagal na tapos kaya natusan ko na si Daddy Kurt na pumunta sa bahay namin para tingnan yung mga anak namin. Yung mga bata kasi nandun kina ate at pagkatating doon ni Daddy Kurt nakita niya yung mga dalawa naming anak ay nakayakap sa kanilang ate. Papasalamat kami mga loves dahil wala namang napinsala at wala namang nasaktan dito sa amin banda. Habang lumilindol, nagpipray talaga ako sa Panginoon na sana safe yung lahat. Tapos ng lindol, may mga dumadating-dating na nabibili ng mga isda namin. Kanya-kanya na ng sugidanay. Mga customer kami na na-stuck sa banyo kasi nagsi-CR, di kayo naliligo. Meron ding iba tumakbo, hindi alam kung saan pupunta. At yung iba naghihiyawan at nagsisiiyakan dahil sa takot. Hindi naman talaga may iwasan mga loves na pag may mga ganitong sakuna na nangyayari ay hindi ka talaga matatakot. Pero dapat ating gawin sa mga oras na ito ay kumalma at pumunta sa lugar kung saan safe tayo. At higit sa lahat, manalangin. Naalala ko yung isang customer na bumili sa amin. Ang sabi niya, hindi dapat tayo matakot at dapat tayo magpasalamat kasi nagpaparamdam yung Panginoon sa atin. Nagpapaalala lang daw ito na dapat tayo lumapit sa Kanya dahil sa mga ganitong oras, wala tayong ibang matakbuhan kundi siya lang. Hindi daw tayo matatakot dahil siya yung ating protector, siya yung ating shield sa mga ganitong sakuna. At na-remind talaga ako sa mga sinabi ni Uncle. Lumindol kasi tamang-tama nandito siya sa amin na bumibili kaya narinig niya yung mga hiyawan at iyak ng ibang tao. Kaya may sako naman o wala, dapat maging ready tayo kasi anytime dadating yung ating tagapagligtas. At yun ay si Jesus kaya dapat maging ready tayo sa kung ano mang mangyari sa atin. At isa na namang thank you Lord dahil may natutunan na naman ako sa araw na ito. At sana po ay kayo din. At dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye!